Jesus, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John, chapter 19, verses 16 to 30, and I read it for you. So they took Jesus, and carrying the cross by himself, he went out to what is called the place of the skull, which in Hebrew is called Golgotha. There they crucified him, and with him 2 others, one on either side, with Jesus between them. Pilate also had an inscription written and put on the cross. It read, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." Many of the Jews read this inscription because the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. Then the chief priests of the Jews said to Pilate, "Do not write, 'The King of the Jews,' but this man said, 'I am the King of the Jews.'" Pilate answered, "What I have written, I have written." When the soldiers had crucified Jesus, they took his clothes and divided them into 4 parts, one for each soldier. They also took his tunic. Now the tunic was seamless, woven in one piece from the top. So they said to one another, "Let us not tear it, but cast lots for it to see who will get it." This was to fulfill what the scripture says, "They divided my clothes among themselves, and for my clothing they cast lots." And that is what the soldiers did. Meanwhile, standing near the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, here is your son." Then he said to the disciple, "Here is your mother." And from that hour the disciple took her into his own home. After this, when Jesus knew that all was now finished, he said, "In order to fulfill the scripture, I am thirsty." A jar full of sour wine was standing there, so they put a sponge full of the wine on a branch of hyssop and held it to his mouth. When Jesus had received the wine, he said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. May mga kwento po sa ating buhay na may temang pagsasakripisyo na hindi po natin malilimutan. Isang magulang na nakahandang magtrabaho ng walang pahinga para sa kinabukasan ng mga anak, o isang kapatid na isinusuko ang sariling pangarap upang mapag-aral ang iba, ang mga nakababatang kapatid. Isang kaibigan na nananatili kahit mahirap, kahit masakit, kahit walang ng kapalit. Alam natin kung gaano kabigat ang tunay na pagsasakripisyo dahil may kabayaran ito. May nawawala, may nasasaktan, at may iniaalay. Ngunit sa Biyernes Santo, hinaharap natin ang pinakadakilang sakripisyo sa kasaysayan ng mundo, ang kamatayan ni Jesus sa krus. Hindi ito aksidente, hindi ito pagkatalo. Ito ay kusang loob na pag-aalay ng buhay dahil sa pag-ibig, pagmamahal para sa ating lahat, sa iyo, sa akin, sa sanlibutan, pag-ibig para sa ating lahat. Isang makabuluhang detalye ang pinaniniwalaang si Jesus ay namatay bandang ika-3 ng hapon. Ang parehong oras kung kailan ng mga kordero ang mga tupa para sa hapunang Pampaskwa ay kinakatay sa templo. Hindi ito nagkataon lamang. Si Jesus ang tunay na kordero ng Diyos, ang naghandog ng kanyang buhay,
ang handog na kumukuha ng kasalanan ng sanlibutan, habang ang iba ay naghahanda ng alay, si Jesus mismo ang naging alay para sa sanlibutan. Sa krus, wala siyang hinahawakang kapangyarihan. Wala siyang ipinaglaban para sa sarili. Sa halip ibinigay niya ang lahat-lahat hanggang sa kanyang huling hininga. Sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang gawa, "Mahal kita. Hindi kita iiwan. Ibibigay ko ang lahat para sa iyo." Kaya ang kamatayan ni Jesus ay hindi wakas. Ito ay simula ng ating kabuhayan. Sa kanyang sugat, tayo ay pinagaling. Sa kanyang pagbuhos ng dugo, tayo ay pinatawad. At sa kanyang kamatayan, tayo ay binigyan ng panibagong buhay. Mga kapatid, gaano kalalim ang pag-ibig na iyon? Isang pag-ibig na hindi umatras sa sakit. Isang pag-ibig na hindi natakot sa kamatayan. Isang pagmamahal na pinili ka kahit hindi ka karapat-dapat, kahit ikaw ay makasalanan, kahit paulit-ulit kang nagkukulang. Sa paanan ng krus, wala tayong maipagmamalaki, kundi ang tumanggap, magpasalamat at magmahal pabalik. Ang kamatayan niya ang naging daan ng ating buhay. Ang sugat niya ang naging lunas ng ating kasalanan. Ang kanyang wakas ang naging ating bagong simula sa buhay. Kamatayan ni Jesus, kabuhayan natin. Dahil ang tunay na pag-ibig ay handang mamatay upang tayo ay mabuhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Sa iyong krus, natagpuan namin ang buhay. Turuan mo kaming mahalin ka at sundan ka kahit may sakripisyo. Naway ang aming buhay ay maging tugon sa iyong dakilang pag-aalay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.